Magandang araw! Maaga nga kami nagpunta sa palengke para bumili nga nitong bituka ng baboy. Gusto nga naming luto dito ay dinuguan, kaya ito at ibubukod ko na muna itong dugo na din pinadagdagan talaga namin para naman marami yung kanyang dugo at mas masarap nga kapag mas maraming dugo. 1 kilo nga itong binili namin na bituka ng baboy. Nilinis naman na din nila ito sa palengke. Pero para makasigurado nga tayo na talagang malinis ay kailangan nga nalilinisin pa ulit natin ito. Huhugasan nga lang muna natin ito sa malinis na tubig at huhugasan natin munang mabuti bago natin lamasin sa asin. At eto nga pagkatapos nga nating hugasan ng mabuti ay uumpisahan na nga nating lamasin sa asin at kaning lamig itong ating bituka ng baboy. Natutunan ko ang maglagay ng kanin sa may bituka ng baboy kapag ka nalilinis na nga siya. Nung binsang may okasyon nga dito sa amin ay ganyan nga ang ginawa sa bituka ng baboy na nililinis nila at di ginawang dinuguan. Kapag may handaan nga dito sa amin ay mahilig nga akong makitulong-tulong at kapag nagluluto na nga sila ay pinanunood ko na nga sila kung paano yung kanilang ginagawa sa paraan ng pagluluto nila. Inumpisahan ko na ang lamasin itong ating bituka ng baboy at bago ko nga inumpisahan mong linisin itong bituka ng baboy ay nilagyan ko muna siya ng napakaraming asin. Kailangan lang natin nga itong linisin na mabuti at lalamasin natin hanggang sa mawala na nga yung kanyang amoy. Matrabaho lang din talaga ang pagluluto nga ng bituka ng baboy dahil kailangan nga na malinis ito, kailangan linisin at lamasing mabuti. Hindi ko na nga papakita sa inyo kung yung buong proseso dahil baka naman abutin pa nga tayo ng matagal kapag yung proseso pa yung papakita ko sa inyo. Ito nga at nung malinis at mahugasan ko na nga ay inulit ko nga ulit at binaliktad ko yung mga bituka para yun naman ang ating malamas at malinis. Nilagyan ko nga ulit siya ng asin at ng kanin. Lalamasin at lilinisin na lang ulit natin ito ng mabuti. Nung nayari ko naman ng linisin at lamasin ay di ito at hinugasan ko na nga ulit na mabuti at inilagay ko na nga dito sa isang kaldero ay kaserola pala. Lalagyan na lang natin ito ng asin at paminta at syempre lalagyan din natin yan ng tubig. Namuntik ko pang makalimutan at pagkatapos nga niya na isasalang naman na natin dito sa may kalang at hihintayin na natin niyang makuluan. Eto nga at makalipas nga ng mga ilang minutuhin ay eto na at kumukulo na nga itong ating pinapakuluan na bituka ng baboy. Hahanguin na nga natin ito. Magsasalang na lang din muna ako ng tubig dito sa aking kalan para hindi naman sayang yung apoy. At dito naman nga sa isang lalagyan ay ilagay ko na nga at hinango itong mga pinakuloang bituka ng baboy. At hihintayin lang ding malamigan nga ng kaunti bago ko nga siya umpisahang hiwain. At habang nga naghihintay ako na lumabig ng kaunti itong bituka ng baboy ay ito namang panggisa ang aking hihiwain at aasikasuhin. Nung matapos ko na nga ang hiwain itong bawang at sibuyas ay sinubukan ko na nga hawakan itong bituka ng baboy na ating pinakuluan. Mainit pa nga pero kayang-kaya ko naman ng hawakan. Kaya inumpisahan ko na gupitin. Gunting na nga lang din yung aking ginamit para mapabilis nga yung aking paghihiwa. At baka kung kutsilyo pa nga ang aking gamitin, iabutin pa nga ako ng matagal dito sa paghihiwa pa lang. At eto nga napakabilis na yari na nga ako maghiwa. At ito ay nagigisa na nga ngayon ang aking asawa. Maaga nga siyang nakauwi ngayon. At dahil andito na nga siya, ay siya na rin na magluluto nito. Sa kawali nga ay nagisa na siya ng bawang at sibuyas. Medyo marami rin pala nga yung 1 kilo nito. At dahil gisado naman ay bawang at sibuyas ito at inilagay na nga rin niya itong bituka ng baboy. Gigisahin lang din niya ito na mabuti hanggang sa medyo matoasted na nga itong bituka ng baboy. Maya't maya rin niya itong hinahalo para naman hindi dumikit sa may kawali. Sa parte nga na yan ay pumuputok-putok na yan at unti-unti na nga siyang natuto. Pero dahil bituka nga ito ng baboy ay mas mainam at mas masarap kung mas lulutuin pa nga natin at mas papupulahin itong. At makalipas nga ng medyo mahaba-habang paghihintay ito at inilagay na nga namin itong dugo. Pinadamihan ko talaga itong dugo dahil alam nyo naman sa palengke, hindi na nga purong dugo yan at may halo na nga tubig. At bago niya nga pala kanina ilagay yung dugo ay nilagay na nga din niya yung sili. Hahayaan lang ulit natin yan na makuluan ng makuluan hanggang sa maluto na nga mabuti yung dugo na ating inilagay. At hindi na nga napakita kanina at excited naman masyado yung asawa ko. Nakapaglagay na nga siya ng dagdag pampalasang patis. Maglalagay na rin siya dyan ng asin. At katulad nga lang sinabi ko kanina may patis na yan kaya tansya na lang din yung ilalagay niyang asin dyan. At dahil sa dinuguan nga gusto namin may konting asim ito at naglagay na nga siya ng 1 sachet na maliit na sinigang sa sampalok. Pagkatapos ay hahalo-halo lang niya at nang mag-combine naman yung mga pampalasang inilagay niya. Luto na nga yan ng mga oras na yan at ewan ko ba kung bakit nga ang putla-putla ng tingin dito sa camera. At sa wakas nga pagkatapos nga ng ating mahaba-habang paghihintay ito at luto na nga at ready to serve na itong ating dinuguan na bituka ng baboy. At hanggang dito na lang muna mga kananay. Salamat sa inyong panonood.